Ang perang pantulong sana sa mga nasalanta ng bagyong Sendong sa ibang proyekto raw napunta. May nasilip ding irregularidad sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development, ang Commission on Audit o COA. Ayon sa DSWD, sinisilip na nila ang mga isyong ito. At live mula sa Quezon City, may report si Joseph Moro. Joseph? Sino nasilip ng COA yung pondo ng DSWD para sana sa mga biktima ng bagyong Sendong noong 2011 sa kanilang audit findings na kalalabas lamang nitong December 23. Nakita ng COA na parang yung pera daw ay hindi napunta para sa mga biktima at mabagal yung pagre-release ng pera. December 2011 nang nalasa ang bagyong Sendong sa mga probinsya sa Mindanao tulad ng Cagayan de Oro at Iligan. Binasak nito ang mga tahanan na kanyang dinaanan, lampas 1,000 katao ang namatay, habang lampas 6,000 naman ang sugatan. Pero sabi ng Commission on Audit o COA sa kanilang 2013 audit, sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, sa ibang bagay raw at hindi sa mga biktima na ibigay ang pera. Bukod dito, hindi raw lahat ng pera na ilabas kaagad-agad. 77% na nga abot ng kalahating bilyong pisong pondo ang nailabas hanggang noong December 2013. Kaya duda ang COA kung nakatulong ba talaga kaagad ang pera para sa mabilisang pag-ayuda sa mga biktima ng bagyong Sendong. Pero sabi ni DSWD Secretary Dinky Soliman, wala na silang hawak na pondo ng Sendong ngayon. Meron na lamang daw silang hinihintay na liquidation galing sa Iligan. Ang alam ko doon, meron kaming kailangang ipa-account sa LGU in Iligan, but that's an accounting, meaning they have to liquidate. Titingnan raw nila na baka nagamit ang pondo ng Sendong bilang quick response fund sa ibang trahedya. I suspect ganun din yung nangyari sa Sendong, but I want to see their observation and kung saan ginamit. Kasi hindi rin nila sinasite kung saan ginamit. Baka ginamit intended for shelter assistance, binili ng pagkain or vice versa. Pero hindi lamang yan ang problema ng DSWD. Nasilip din ng COA ang Pantawid Pamilya program nito at nakitang lampas 4,000 pangalan ng benepisyaryo ang doble-doble na maaaring 2 beses na bigyan na aabot sa 46.502 million pesos. Paliwanag ng DSWD, sinasala na nila ang listahan nila ngayon at nakakita na sila ng 318 na pangalang doble at inalis na nila ito sa listahan. 2 yung pangalan pero hindi sila twice nabibigyan. Kasi dahil nadidetect yan ang aming payroll. Ayon pa sa COA, meron din daw 1 bilyong pisong naibigay sa mga wala naman sa Poorest of the Poor database at lampas 2 bilyong piso na naibigay sa mga hindi kwalipikadong beneficiary at unclaimed grants. Yung unclaimed grants could be, ito yung mga lumipat na nasa ibang lugar na at hindi nila na-claim back to the Treasury. Yun ang mangyayari. Sabi ni Secretary Soliman, nakapagpaliwanag na sila sa COA at hanggang ngayon hindi pa naman sila nabibigyan ng disallowance notice o abiso na kailangan nilang ibalik ang pera sa kaban ng bayan. Chino, nagpatawag na ang DSWD ng isang press conference bukas para nga maipaliwanag yung kanilang panig tungkol dito sa audit findings ng Commission on Audit. Chino? So Joseph, linawin lang natin, hindi yung buong pondo but part of the funds na dapat pupunta doon sa mga biktima ng bagyong Sendong. So nasabi ba ng COA kung saang bagay ginamit itong extra funds na hindi na ibigay sa mga biktima? No, we saw the report, at hindi naman nakaspecify kung halimbawa 1 million or 2 million kung saan napunta yun. Ang sinasabi nga ng DSWD ay gusto rin makita nila from the level of the Secretary Soliman kung ano ba yung inirereklamo ng COA. Kasi meron mga pagkakataon kasi na bilang quick response fund yan ay hindi naman, kumbaga, meron pangailangan agad na makikita na minsan ay na-realign nila yung pera. So halimbawa, nakalaan sa yung sinabi niya kanina sa interview, halimbawa naka-align pa, naka-reserve para doon sa halimbawa sa shelter assistance, ay biglang kailangan ng pagkain. So doon muna pupunta sa pagkain. So gusto rin makita ng DSWD kung ano yung nirereklamo kasi meron minsan kasi mga pagkakataon na kailangan ng pera for one aspect of yung sa pagtulong doon sa mga nasalanta ng mga bagyo. Chino? At yung nature ng Quick Response Fund ay pwede itong gamitin sa anumang bagay. Tama ba? Hindi yung parang allocated ito at the first part ng pagbigay ng pondo. Tama ba?
Ang general category niyan kasi dyan, QRF yan. So hindi naman nakatali yan kung anong klaseng bagyo. Kung halimbawa, bagyong Sendong, parang sa bagyong Sendong lang yan. Ganyan nga lamang, nung panahon na yon, noong 2011, ay yung mga QRF nakalaan dapat doon sa mga naapektuhan ng bagyong Sendong noong December, Chino. Okay. Joseph, ito siguro, I will ask, no, yung ilang taong hawak nitong DSWD yung pondo, tapos napag-usapan na rin natin yung Disbursement Acceleration Program at madami nang nag-a-assail nga dito sa DAP, no? Hindi ba pasok sa savings, definition ng savings ng gobyerno yung pondong ito? Una muna, yung definition ng savings, mukhang naghigpit lang tayo niyan, mga 2013, 2014, nung pumutok yung PDAF scam, no? So kung halimbawa ang susundan natin yon na medyo kung before that, medyo yung pagre-realign ng mga pondo ng gobyerno, we can say that this is flexible. 2011 to, so anong administration to? At Aquino na to. So kung papasok siya bilang savings, dapat hindi unobligated yung pondo. Ibig sabihin, maaari kasi na parang, ito na order na namin yung so number of sacks of rice, kaya lang hindi pa namin mababayaran kasi hindi pa nare-release ng DBM. Papasok siya bilang savings kung hindi pa siya obligated. Ibig sabihin, hindi siya naipangako para sa isang aspeto ng pagtulong dun sa ating mga kababayan. Okay, so if we're talking about 2011 funds, may paliwanag ba ang COA kung bakit ngayon lang ito nasisilip? Kasi ganito, yung para kasing ang paraan, no, sa COA ay talagang medyo bilang marami yung mga agencies na kanilang sinisilip. Talagang ina-expect natin na yung mga pagre-release nila is 1 year after. In this case, ang coverage noong kanilang audit is 2013. So nakita na i-post lamang nila, natapos lamang nila yung kanilang pinaka-audit ngayong December at nakita natin na receive ng DSWD December 15, 2014. So talagang medyo late. So kung bakit ngayon lang nasisilip, yung proseso kasi ng COA, pag sa auditing nila, hindi naman siya isang bagsakan, continuous yan eh. So every year makakakita ka, kung halimbawa agency secretary ka or agency official ka, meron kayong, kumbaga ina-update mo dapat yung COA. So halimbawa for 2011, ito yung kakulangan mo. 2012, kung hindi mo yun maayos, mariretain yung ganong klaseng observation. So this is a continuing audit. So maaaring nasilip na rin ng COA before in the previous audit reports, pero itong 2013 mukhang hindi siguro na-update ng DSWD yung COA tungkol sa kung ano na nilang ginawa doon sa pera na yon, Chino. Okay, maraming salamat, Joseph Moro.